Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Hi, hello guys! This is Mercy, ang piling vlogger ng Alcala. So for today's video, magluluto tayo ng Spanish style bangus. Pero kung may Spanish style bangus, syempre may Pinoy style din. So today, samahan nyo kami magluto ng Spanish style bangus. Pero bago ang lahat, syempre kailangan nating hugasan yung pinamili nating bangus. Anyways, pinalinis ng aking mister sa palengke na yan. Pero syempre kailangan natin hugasan ulit. At dahil sakto naman nag-crave si mister ng bangus, napagdesisyonan niyang magluto nito. Kaso, ayun na nga. Nagkataon naman na parang nag-crave din ang presyo ng isda. Dahil siguro ito sa mga bagyo na dumaan dito sa Philippines, medyo nagmahal ang bangus ngayon. Pero okay lang dahil pang matagalan naman itong ulam. Matapos mahugasan ang mga bangus, ibababad niya ito ng asin ng around 30 to 40 minutes. Hindi lang pala bangus ang may pa-surprise sa presyo, pati yung mga ibang ingredients. Medyo okay lang yan ka talaga. Especially yung olive oil, medyo may kamahalan din. Pero since once in a while lang naman kami magluto nito, go na. So dito na tayo sa pagbabalat at paghihiwa ng mga ingredients. Inuna na nga ng aking mister yung carrots. Hindi lang yan basta hiwa ng carrots. May pa-design pa yan bago hiwain. At dahil si mister naman ang nag-crave, syempre, cravings mo, lutuin mo. So, ang next naman na hiwain ng aking mister ay ang bell pepper. Medyo maraming ingredients, pero mas okay na kompleto kasi gusto natin talagang malasa at mabango yung magiging Spanish style bangus natin. Sunod naman yung pickles. Ito naman ay kailangan din nating hiwa-hiwain. Apat lang kasi yan na pahaba. So, para mas dumami pa, kailangan talaga natin ikat. Anyways, mga 12 PM pa lang ito. So, sobrang excited ng aking mister ay nag-prepare na siya agad. Isinunod naman niya yung pitted green. Kailangan tanggalin yung watery niya. Watery? Tapos naghanda din siya ng siling labuyo, saka bawang na hindi na kailangang tadtarin. Balik ulit tayo sa bangus. After niyang binabad ng asin, hinugasan niya ito ng 1 time or 2 times a day na. So, around 2:30 PM, officially nag-start na magluto si Mister of the Philippines. At syempre, ang gagamitin naming lutuan ay ang aming pressure cooker. So, isa-isa din niyang nilagay yung mga ingredients at saka bangus. Kailangan din ayusin ang paglagay. 2 layer ang ginawa ng aking Mister. Ingredients, bangus, ganun. Para maging equal yung lasa. Dito na siya maglalagay ng mga pampalasa, saka yung mga ibang natitira pang ingredients. Ngayon ka lang magluto ng Spanish stylish bangus, kompletuhin mo na yung ingredients. Sadyang ang dinamihan niya yung bangus dahil lugi daw ito sa mga ilalagay niyang ingredients. Which is, tama nga naman. Saka hindi naman isang kainan lang to. Anyways, maglalagay din siya ng oyster sauce para sa pandagdag lasa din. Tapos ito na yung huli, ang tubig. Medyo maraming tubig ang kailangan para maluto yung mga nasa ibabaw. Tingnan natin kung worth it ba lahat ang paghihintay, paghihiwa at pagluluto ng aking mister. At syempre, worth it din ba ang presyo ng mga ingredients? Medyo matagal-tagal din ang cooking time nito. Umabot ng 1 hour and 30 minutes siguro bago tuluyang maluto at lumambot ng maayos ang bangus. Pero okay lang dahil hindi naman ito yung tipong kailangan bantayan every time. So, after around 1.5 hours, ayun na, luto na ang ating bangus. Hindi na muna namin ito kakainin agad kasi pang dinner pa naman. Pero kumuha ng isang aking mister para tikman daw niya kung pasado ba yung lasa. Around 4 PM, ito naman yung nakatoka sa akin ang magsaing ng kanin. Kasi kahit anong Spanish stylist pa yan, hindi mawawala ang very Filipino na kasama sa hapag. Dinner time na kaya kailangan nang i-reheat yung bangus. And finally, tikiman na. So medyo madami nga yung naluto namin. Hindi na rin namin kailangan ubusin lahat ngayong gabi. Actually, yun din yung maganda dito, pang matagalan siya. Pwedeng-pwede namin i-stock at may ulam pa kami for the next few days. So kahit medyo napamahal sa bangus at ingredients, at least hindi naman one time meal lang. So ito na naman tayo, moment of truth. Ay nako, pag magkasama talaga kami ng aking mister, nasisira talaga yung diet ko. Kung ganitong kasarap naman yung ulam mo, mapapadami ka talaga sa kanin. Spanish style bangus ito. Siyempre, sasamahan mo ito ng Pinoy style rice. Ayan ang tunay na combination. So, from palengke, paghuhugas, pagbababad, paghiwa ng mga rekado, hanggang sa almost 1.5 hour ang pagluluto. Finally, may Spanish stylish bangus na kami. Plus, may pang-stock na din kami. And that's it for today's mini vlog. See you on my next mini vlog. Bye!